Ngayon pong buwan ng August, ang pamagat po ng ating pong theme sa series po natin ay pinamagatan po nating Get Empowered. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kung ikaw ay nanghihina ngayon, kung ikaw ay nanlulupaypay, kung ikaw ay tinatamad na sa buhay, now is the time to get empowered. Kapag sinabi natin get empowered, tayo ay kinakailangang magpalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So marahil tayo pong lahat dito ay may kanya-kanya pong mga pangarap at gustong ma-achieve sa buhay. Sa ating trabaho, sa mga negosyo, sa mga estudyante, sa inyong pag-aaral, at sa mga nagpapagamit naman sa Panginoon ay sa pagsuserve natin kay God. Lahat po tayo ay gusto natin na maging effective. Pero minsan tayo po ay nanghihina, tayo po ay nagkakaroon tayo ng struggle sa buhay dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero tayo ay nandirito para humingi ng kalakasan sa Diyos. Every Sunday, pumunta tayo sa church, hindi lang para sumamba sa Panginoon, hindi lamang para magpuri sa Kanyang pangalan, kundi higit sa lahat para po ma-empower ang buhay po natin. Ano po? Kaya kung tayo po ay uma-attend lang sa church kapag yung Christmas, kapag undas, kapag birthday, ang ating pong buhay ay hindi makakatanggap ng pagpapalakas mula kay God. Kaya pala sinabi ng Panginoon na 6 na araw kayong magtatrabaho at sa 7 araw ay kayo ay magpapahinga. Bakit kinakailangan tayo ay magpahinga? Para po ma-recharge ang ating mga buhay. Maaaring ang iba po sa inyo, napagod kayo pamula Lunes hanggang kahapon dahil naglinis kayo ng bahay at nag-ayos at kung ano-anong inyong mga ginawa, kayo po ay nanghina. But today is the hour para po tayo ay muling tumanggap sa Diyos ng kalakasan. So ito pong first part ng pag-uusapan po natin ngayon. Ang pamagat po ng ating topic ngayong umaga ay be empowered by the Holy Spirit. Sabihin mo nga sa iyong katabi, be empowered by the Holy Spirit. So yun po yung first part, no? Be empowered. Sabihin mo nga sa iyong katabi, be empowered by the Holy Spirit. Sa kabila naman, sabihin mo, be empowered by the Holy Spirit. Mag-declare ka doon sa nasa huli. Sabihin mo, be empowered by the Holy Spirit. Sabihin mo naman doon sa nagpo-projector, be empowered by the Holy Spirit. Yan. Sabihin mo sa mga kumakanta, no? Be empowered by the Holy Spirit. Sabihin mo sa iyong katabi, tapos na ang panahon na ikaw ay papatay-patay. Amen? Ito yung panahon na dapat tayo ay masigla, ano? Dahil sa susunod na buwan, berna. Ano bang ibig ko sabihin, mga kapatid? Dapat tayo ay ma-empower ng ating buhay. Kasi hindi pera ang makapagbibigay ng sigla sa atin. Hindi yung mga title, hindi po yung mga fame, kundi ang nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon, hindi jowa, kundi si Lord lang. Amen? So, sabi po sa Acts chapter 1, verse 8, but you will receive power. Sabihin po natin, power. Yan. Yan pong power ay sa Greek word, ang ibig sabihin po niyan ay dunamis. Ang ibig sabihin ng dunamis, it means power, ability. But you will receive power when the Holy Spirit come on you, and you will be my witnesses. So tayo daw ay magiging mga saksi ng ating Panginoon in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to all the ends of the earth. May the Lord bless His word. The reason why sometimes many Christians are not witnessing yet, it is because we are not yet empowered by the Holy Spirit. Bakit? Marami pong mga Kristiyano, matagal na sila, pero hindi sila nag-share about their faith. Hindi nga nila sinasabi that they are born-again believer, that they are followers of Christ kasi nahihiya sila. Ganyan din po ako dati. Noong pong na-attend na po ako sa church, katagal, hindi attend nga lamang. Pero noong po ako ay ma-empowered ng Holy Spirit, noong ako po ay 16 years old, ay mayroong kakaibang nangyari po sa aking buhay. Nagkaroon po ako ng
yung hangarin ba, desire, na i-share yung aking faith at yung aking pagkakilala sa Panginoon. Unless na ikaw ay ma-empower ng Holy Spirit, hindi mo mai share yung mga bagay patungkol sa Diyos. Bakit po? Kasi kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos para ma-share ang salita ng Diyos sa iba. No? Kailangan natin ng power ng Holy Spirit para po tayo ay magkaroon ng boldness, magkaroon tayo ng wisdom, magkaroon tayo ng revelation para ma-share natin ang salita ng Diyos. At yung pong mga tao, kaya sila ay nakukonvince natin at sila'y napapaniwala doon sa salita ng Diyos na iyong isineshare. Hindi ka nga magaling magpaliwanag eh. Pero ba't yung mga tao ay nakukumbinsi sila at sila ay bumibilib din kay God at nakakakilala sa Panginoon? Kasi nga, ang Holy Spirit ang kumikilo sa kanilang buhay. Ginagamit ka lang niya na sisidlan. Ikaw ay ginagamit lang niya na vessel. You know, church, knowing the Holy Spirit and understanding what He can do is a great blessing. Sabihin mo nga sa iyong katabi, knowing the Holy Spirit and understanding what He can do is a great blessing. Sabihin mo nga sa nasa kaliwa, sabihin mo sa iyong katabi, you must know the Holy Spirit. Why? Because knowing the Holy Spirit is a great blessing. Bakit po? Si Paul ay pumunta po siya sa Corinto. Yung pong mga Corinthian believers ay matagal na pala silang kumilala kay Jesus. Tinanong po sila ni Apostle Paul doon sa Acts chapter 19. Pag binasa niyo po yung story ng Acts chapter 19, sabi ay, tinanggap niyo na ba ang Banal na Espiritu Santo? Did you receive the Holy Spirit nung kayo ay manampalataya kay Jesus? Ang sabi ho ng mga no. Di namin pa tinatanggap ang Holy Spirit. Di nga namin alam na meron palang Holy Spirit. Ngayon lang namin narinig. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo matatanggap ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay mo kung hindi mo siya kilala. Kinakailangan ay makilala mo ang Holy Spirit sa iyong buhay. At hindi po naranasan ng mga Corinthian believers ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at pagkilos ng Espiritu Santo sa kanilang buhay until si Paul ay makapag-share sa kanila about sa Holy Spirit. Inintroduce ni Apostle Paul ang Holy Spirit doon sa mga believers sa Corinthian dahil tumanggap nga lang sila kay Jesus. Binautismuhan nga lamang sila. Pero ang kanila pong buhay ay powerless. Ang dali pa rin nilang matukso, ang dali nilang manghina, ang dali nilang ma-discourage. Bakit ganon? No? Alam niyo po, mga kapatid, yung ikaw ay dumadalo sa church without the power of the Holy Spirit sa iyong buhay na hindi mo nararamdaman ng Holy Spirit, wala ho tayong pinagkaiba doon sa religious people or mga religious na umaattend lang sa church, nag-aantanda tapos pauwi na. No? Uuwi na. Ganun lang. Paulit-ulit. Pero kapag ang Holy Spirit ay kumilos sa iyong buhay, kapatid, iba pong usapan yun. Ikaw ay magiging powerful. You will become a powerful person when the Holy Spirit comes on you. Napakahirap po na mamuhay sa mundong ito ng may kabanalan kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. At napaka-imposible din po na tayo ay makapamuhay bilang isang Kristiyano ng matagumpay sa mundong ito kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kasi yun yung nagpapalakas, yun na nagbibigay ng buhay sa atin. No? Dahil kung tayo po ay puro salitaan lang dito, aralan lang dito, at basahan lang tayo ng basahan dito ng Biblia, ay lifeless ang ating pag-aaral. Bakit? Dahil sabi ni Paul, for the letter kills, but the Spirit of God gives life. So kaya pala ikaw ay nagkakaroon ng sigla, at ikaw ay yung bang parang nagiging masaya ka dahil ang Holy Spirit ang nagbibigay ng saya sa iyong buhay. Since the beginning, the Holy Spirit is at work.
Pamula pa po noon, nung creation, ang Holy Spirit po ay kumikilos na. Hindi po yan ngayon lamang, huling panahon. Kundi bago pa nilikha ang daigdig na ito, ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw na at kumikilos na. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 3, yung pong bago likhain ng Diyos ang daigdig na ito, ang daigdig daw po ay walang hugis at walang anyo at dilim ang bumabalot sa sa kalawakan, sa buong mundo. Pero may binanggit po doon sa Good News Translation, but the Spirit of God was moving. The Spirit of God was moving over the water. Ibig sabihin po, noong palang creation pa lang, o hindi pa nalilikha ang mundong ito, gumagalaw na. The Spirit of God is present, na andoon na. Yan. At saka po, nagsalita si God. At sabi, let there be light, and there was light. Nagkaroon ng liwanag. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay nagdideklara, nagkakaroon tayo ng mga declaration. Kaya pala ang ating mga declaration, ito ay nangyayari dahil ang Espiritu ng Diyos, ito ang nagpapangyari nito. Ito ang gumagawa. Kita niyo po, nung likhain ng Diyos ang tao, si Adam, ang Panginoon ay kumuha ng alabok. Ito ginawa niyang putik. So, pagkatapos, hiningahan niya ito sa ilong at sabi ito ay naging buhay na kaluluwa. Ang tawag po doon ay breath of life. Yung pong breath na yon ay ang Holy Spirit po ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya po tayo ay nagkaroon ng hininga. Kaya ang tao ay nagkaroon ng hininga. Ang Holy Spirit ay kumikilos na. Noong pa man una, nung nilikha ng Diyos si Adan, nandoon na din ang Holy Spirit. Siya po ay kumikilos. Siya po ay gumagalaw. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person of the living God. There is only one God. Ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Isa. Manifest in three person. Meron lamang pong isang Diyos. At ito pong isang Diyos na ito ay meron po siyang tatlong persona. Hindi niyo po ba napapansin na tayo din po ay meron pong tatlong katauhan? Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Meron kang espiritu, meron kang kaluluwa, meron kang katawan. Ilan ikaw? Oh. Pag tinawag ko si Crisel, I'm sorry, nakalimutan ko. Crisel, hari ka nga dito sa unahan, dito ka sa stage. Pagka po siya ay pumunta dito, hindi yung kaluluwa lang niya ang pupunta dito. Nung tinawag ko si Crisel, hindi lang yung espiritu niya ang pupunta din eh. Pag tinawag ko siya, pupunta din eh, kasama yung kanyang katawan, kasama yung kanyang kaluluwa, at kasama yung kanyang espiritu. There's only one God. Kapag tinawag mo si Jesus, winelcome mo si Jesus, ang Father, ang Holy Spirit, ay sasa iyo din. Nakukuha po ba ninyo? Nalilito pa kayo? Ang Pilipinas ay ilan? Ilan ang Pilipinas? Isa. Pero ang Pilipinas ay nabahagi sa tatlong bahagi. Merong Luzon, merong Visayas, and Mindanao. Ang Mindanao ba ay another Philippines? Ang Visayas ba ay another Pilipinas? Ang Mindanao ba ay ibang Pilipinas? O di tatlo pala ang Pilipinas? Tatlo ba ang Pilipinas? Isa lang ang Pilipinas. Ano ba ang Luzon? Ang Luzon ay? Ano ang Luzon? Ano ang Visaya? Ano ang Mindanao? O, ilan ang Pilipinas? O, naiintindihan niyo na? Nagigets niyo na po paano naging isang Diyos? O, ang Father ba ay God? Si Jesus ba ay God? Ang Holy Spirit ba ay God? O, ilan ang God? Parang ganun din po, kung naintindihan ninyo na iisa lamang ang Pilipinas, pero ito ay Luzon, Visayas, Mindanao. O, pag ikaw ay nasa Luzon,
ikaw ay nasa Pilipinas. Pag ikaw ay nasa Bisaya, ikaw ay nasa Pilipinas din. Pag ikaw ay nasa Mindanao, ay ikaw ay nasa Pilipinas din. Nakuha niyo po ba ang ibig kong sabihin? Kaya kapag winelcome mo si Jesus sa iyong buhay, ang Holy Spirit ay sasa iyo. Ang Father ay sasa iyo din. Nakukuha niyo po? Sa 1 John chapter 5 verse 7, ito na i-share ko na po sa inyong nakaraan. Ang sabi po doon, there are three that bear witness in heaven. Sa New King James Version yon. For reference lang. 1 John chapter 5 verse 7. There are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, ang Word na yon ay si Jesus, and the Holy Spirit. And these three are one. Yan. Ngayon mga kapatid, maaaring sa atin ay napakahirap intindihin at napakahirap unawain kung paano naging isa ang Diyos. Bakit? Sapagkat ganito lamang kaliit ang ating utak, samantalang ang Diyos ay mas malaki pa sa universe. Try to imagine that. Paano mo uunawain yun? Paano mo iintindihin yung pagiging isa ng Diyos? Ay ang hirap unawain. It takes faith to understand the reality of God. Siguro yung ating pagkaintindi, pagkakilala at pagkaunawa patungkol sa Kanya ay gatuldok lamang sa laki ng Diyos na lumikha sa atin. That's why knowing the Holy Spirit and understanding what He can do, knowing what He can do is a great blessing. Tingnan ninyo po yung mga disipulo doon sa Korinto. Nung tinanong ni Paul, tinanggap niyo na ba ang Holy Spirit? Ay hindi po, hindi nga po namin alam Meron pala po noon, ngayon lang po namin ito narinig. Ibig sabihin, kung hindi mo ito alam at hindi mo ito maririnig o naririnig pa, ay maring mamimiss mo kung ano yung kanyang mga bagay na kayang gawin sa iyong buhay. Diba? Yung palang AI, matagal na pala siyang gumagana sa phone. At libre lang pala ito. ChatGPT. Ako'y nagpapakahirap ang mag-translate ng Tagalog sa English, English sa Tagalog. Paano gayong gagawin ko? Ay merong nakapagsabi sa akin na try mo yung ChatGPT. Gagawa ka ng letter, excuse letter, at kung ano-ano. Magpagawa ka na lang. Ang dali pala. Mas magaling. Ibig sabihin, ang tagal na pala nung nag-i-exist sa mundo ng ChatGPT. Ngayon, mga kapatid, napakadali ng mag-aral. Dati nun, magre-research pa ako kung saan pa akong libro maghahanap. Isang word lang naman, di ko pa maintindihan kung anong meaning sa kung maghahanapin yun. Yung Greek, yung Hebrew, ano ga ibig sabihin nun? Yung pala, itanong mo lang pala sa AI, siya na ang magre-research ng mabilis para sa iyo. Ay di, nung malaman ko yun, dumali. Now, AI, ChatGPT, is not the Holy Spirit. I am just telling you na about doon sa, kapag ang isang bagay ay hindi mo pa alam, mamimiss mo kung ano yung mga blessing na nakapaloob sa mga bagay na ito. Nakuha po ba ninyo? Yun. Ganun din, kung hindi mo pa nakikilala ng lubusan ng Holy Spirit, mamimiss mo kung ano yung mga bagay na kayang gawin niya sa iyong buhay. An ordinary person becomes extraordinary when they walk in the power of the Holy Spirit. Wala kang titulo. Hindi ka naman bishop, hindi ka naman reverendo, o hindi ka naman pastor. You are just a believer. Actually, sa Bible po, ang dami po doon na mga tao na kinilusan ng Espiritu ng Diyos na wala naman silang mga title, wala naman silang mga degree. Nanampalataya lang sila sa Diyos at ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. Katulad po ni Bezalel, marami po So, ang isa pong nakita ko na kinasihan ng Espiritu ng Diyos, yung unang nakaranas ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay ay si Bezalel. Sino ba si Bezalel? Noong pong ginagawa yung sanctuary
Kailangan po ng mga magdi-design sa stage, sa mga background ng stage. Yan. At saka po yung mga utensils na gagamitin nila. Kailangan po ng tagapag-design. Kailangan po ng mga artistic na mga tao. Pero meron po ang Diyos na inanoint, na ang pangalan niya po ay si Bezalel. Siya daw po ay binigyan ng Diyos o pinili ng Panginoon at kinasihan ng Espiritu ng Diyos para bigyan daw po siya ng karunungan at matutuhan daw po niya yung pagdidesign. Kaya yung po palang mga pagiging creative, mga gawa ng mga letters na ganyan, pagka-cut out ng mga letters, mga designs, mga paintings, yan po pala ay ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay. Yan po pala yung skill na galing sa Espiritu ng Diyos. Pagdating doon sa verse 4, siya daw po yung nagki-create sa loob ng sanctuary. Yung lahat ng mga design doon na ginagawa sa loob ng tabernacle. Si Bezalel. So yung unang-unang pag-i-empower at pag-build ng Espiritu ng Diyos is not for preaching, not for performing miracles. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, yung kakayahan para ikaw makapagtrabaho at yung abilidad mo na ginagawa mo sa iyong trabaho, yan pala yung Espiritu ng Diyos ang may bigay niyan. So we must be thankful sa Holy Spirit. Yung ikaw ay magaling kang programmer, use it for the glory of God. Yung skill na meron ka, yung pagtugtog na yan, yung lahat ng mga ginagawa mong yan na craftsmanship or whatever, yung pagiging karpentero. Yan ang mga unang-unang regalo ng Espiritu ng Diyos. Si Bezalel, basahin niyo sa Biblia, siya ang unang-unang taong nakaranas ng pagpupuno ng Espiritu ng Diyos, hindi para mag-preach, kundi para magtrabaho at gumawa at para bigyan ng skill. Kaya kung sa tingin mo, ikaw ay kulang sa skill, mag-ask ka sa Holy Spirit. Maaring wala kang skill, ang alam mo lang, kumain, yun lang ang iyong skill. Pero pag ang Holy Spirit ay kumilos sa iyong buhay, bibigyan kanya ng skill. At alam niyo po, yung skill na meron ka, yun ang magdadala ng kasaganaan sa buhay mo. So, kagaya po ni Bezalel, siya daw po ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng Diyos ng skill. Kaya kapatid, kapag ikaw pala kinasihan ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay magiging skilled worker. Palapakan natin ang Panginoon. Di ba? Ang sabi, all kinds of skills. Sabihin natin, all kinds of skills come to me now. Grabe, alam niyo po, mga kapatid, ngayon, ang hinahanap ng mga company, ang hinahanap sa mga school, ang hinahanap ng mga government officials, yung mga skilled pagdating sa pagdadrive, skilled pagdating sa pagsasalita, skilled pagdating sa pagtatrabaho. Di ba kung ikaw ay a company owner, ikaw ba ay mag-hire ng mga taong hindi skilled? O kung ikaw ay contractor, mag-hire ka ba ng mga trabahanante na hindi skilled? Di ba? Lahat ng hinahanap yung mga skilled. At pag may skill ka, mataas ang iyong rate. Di ba? Yan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo talaga ang kapangyarihan ng Holy Spirit para ikaw ay magkaroon ng skill. Saan nagagaling ang skill? Sa Holy Spirit, siya yung nagbibigay. Magugulat ka na lamang, hindi lang pala pagkain ang iyong alam. Darating ang araw, ang galing mo pala magluto. Ang galing mo pala magbenta ng mga products. Ang galing mo pala sa arts. Ang galing mo pala sa mag-program sa computer. Skill 'yan. At alam niyo po, mga kapatid, kung hindi ka bibigyan ng Holy Spirit ng skill, hindi ka makapaghahanap buhay. So, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng lakas para po tayo ay makapagtrabaho, para tayo ay makapaghanap buhay. Now, sino pa? Si Gideon. Si Gideon po ay isa pong matatakutin
kalalaking tao, duwag. Galing po sila sa maliit lamang na lipi, mahirap ang kanilang pamilya. Noong time po na yon, ang Israel po, sila ay under ng mga enemy. Pero siya po ay kinilusan ng Espiritu ng Diyos. Dating matatakutin, dating duwag, pero siya'y pinalakas ng Diyos. And he became a mighty man of valor. Siya po ay naging isang great leader. He became a great leader because of the Spirit of God. Ang sabi ng Judges chapter 6 verse 34, nung siya po ay binabaan ng Espiritu ng Diyos, mapapansin po natin, yung pong mga tao, nilid po niya, nailid niya, napamunuan niya ng ayos. Alam niyo po, ang mag-lead ng mga tao ay hindi madali. Sinong nagsasabi ditong madali ang mag-lead? Mahirap mag-lead, di ba? Lalo na pagka yung mga tao na ililid mo, iba-ibang ugali, iba-iba ang karakter, iba-iba ang mga upbringing nila. Ang hirap kayang ilid ng mga tao, sa totoo lang. Pero kapag pala ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa iyo, bibigyan ka ng Holy Spirit ng ability to lead people. The Holy Spirit will give you the ability to lead other people. Kagaya po ni Gideon. Another example ay si Samson. Si Samson po ay siya po isang Nazirite. Siya po ay ipinanganak na hindi po tumitikim ng alak at hindi po nasasayadan ng gunting ang kanya pong buhok. At alam niyo po mga kapatid, ito pong si Samson ay meron din po siyang mga kahinaan sa buhay. Pero huwag natin pag-usapan pa yung kung ano yung mga kahinaan. Mapapansin po natin ito, siya ay ordinaryong tao din kagaya mo at kagaya ko. Pero siya po, nung kilusan siya ng Espiritu ng Diyos, siya po ay he became a strong person. He became an extraordinary person. Pero nung nawala na sa kanya ang Espiritu ng Diyos, anong sabi? Siya din ay katulad na ng ordinaryong tao na mahina. Nakalagay yan sa Book of Judges. Nung nasa kanyang Espiritu ng Diyos, kakaiba. Meron siyang kakaibang strength. Pero nung umalis na sa kanyang Espiritu ng Diyos, siya'y mahina, kagaya din ng mga ordinaryong tao. Now, what is the point? Kapag pala nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, yung mga hindi mo kayang gawin, magagawa mo sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Yes. Another example is si David. Napakaraming mga halimbawa ng mga tao sa Biblia na kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Si David po, siya ay rejected ng kanyang parents, ng kanyang mga kapatid. Siya po ay pinagtatawanan at nilalait maging ng kanya pong katunggalin na si Goliath na siya daw po'y kutong lupa lamang. Pero bagamat siya'y bata pa noon, pero itong mga tao sa Israel, sila po lahat ay naduwag nung naghamon si Goliath ng boxing, ng makipagbuno. Pero si David po ay na-filled din ng Holy Spirit nung siya po ay i-anoint ni Prophet Samuel. From that moment, the Holy Spirit came on him. So, dahil ang Holy Spirit ay nasa kanya, nawala yung karuwagan, nawala yung takot sa kanyang puso, at siya po ay binigyan ng Diyos ng lakas ng loob para harapin yung pong higante na kinatatakutan po ng bansang Israel. Now, what is the point here? Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay nasa atin ang Holy Spirit, aalisin ng Holy Spirit ang lahat ng takot sa ating puso. Mawawala yung mga takot sa ating puso at magkakaroon ng katapangan sa ating puso. Maaaring ikaw, pagka nakakarinig ka ng mga balita o kung ano-anong mga nangyayari, takot ka na agad, kinakabahan ka na agad. Pero kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo pala, hindi ka matatakot.
Dahil ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Kung paano pinatumba ni David sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, yung mga higante, gayon din, lahat ng mga problema na kakaharapin mo, ma-overcome mo yan sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, get empowered. Sabi po sa Hebrew chapter 11, verse 34, they were weak, but became strong. Maaaring sinasabi mo, mahina ako. Ako'y, madali akong matukso. Ako'y, madali akong bumigay sa mga pagsubok at sa mga problema. Bakit magaling pa sa pagsubok at problema, madali kang bumigay? Pag offering na, ayaw mo hindi ka bumigay. Di ba ganun? Pagka merong mga ang dali mong bumigay. No? Pero, alam niyo po mga kapatid, itong mga tao na binanggit ko, they are all ordinary person like us. They were weak, but became strong. Bakit sila lumakas? Yun po ay dahil lamang sa Espiritu ng Diyos. Kung wala sa kanilang Espiritu ng Diyos, hindi nila magagawa yung mga dakilang bagay na kanilang ginawa na mga kahangahangang bagay. So, kaya lamang nila nagawa yon ay dahil sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At yung nagawa nila ay magagawa mo din kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Si Jesus po ay nagdepende sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Jesus rely on the power of the Holy Spirit. Nung si Jesus po ay nandito pa sa lupa, si Jesus po ay nag-rely sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Actually, si Jesus po ay hindi nag-start ng kanyang ministry nang wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Because an extraordinary person becomes extraordinary when they walk in the power of the Holy Spirit. The person becomes different when they walk in the power of the Holy Spirit. Ang buhay mo maiiba. Sino din ang gusto niyang maging maiba ang kanyang buhay? Kagaya po ni Saul. Si Saul din, mahiyain din. Marami din siyang mga weakness sa kanyang buhay. Pero sabi po ni Prophet Samuel, doon po sa 1 Samuel, chapter 10, verse 6, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you. Kita ninyo. And you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Kapag nasa iyo pala ang Holy Spirit, you will be filled and you will be changed into a different person. May iba lamang ang buhay mo, matatransform lamang ang buhay mo kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Sino dito ang gusto niya na manahan at maghari ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay? Jesus and His ministry is dependent in the power of the Holy Spirit. Si Jesus po at ang ministry ni Jesus, yan po ay nakadepende rin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung si Jesus po ay nagdepende sa kapangyarihan ng Espiritu, how about us? Ipinakita sa atin ni Jesus kung paanong magdepende ang tao sa Espiritu. Minodel ni Jesus. Kaya nung si Jesus po ay pumunta siya dito bilang isang ordinaryong tao. May laman, may dugo. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Diba? Sabi po sa aklat ng Philippians chapter 2, verse 6 at saka 7, bagamat si Jesus ay Diyos, ay hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Pagkatapos siya namuhay, kagaya ng isang ordinaryong tao. Ngayon, nung siya po ay ordinaryong tao na, ipinakita niya na mahina din siya. Hindi niya inumpisahan ang ministry, ang pagpipreach, o ang pagpapagaling, hanggat hindi pa siya
binababaan at kinikilusan ng Espiritu ng Diyos. Hanggang sa ang Holy Spirit ay bumaba sa kanya right after ng siya po ay bautismuhan ni John the Baptist. Sa Matthew chapter 3 verse 16, nung po siya ay bautismuhan, ang Holy Spirit bumaba po sa kanya, nanirahan po sa kanya. At alam niyo po, pagkatapos po noon, yung mga sumunod na mga araw, mga panahon, hanggang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang Holy Spirit po ay gumawa ng mga dakilang bagay, mga kababalaghan at himala sa kanyang buhay. Papansin po natin yan, nung ang Panginoong Jesus ay kinilusan ng Espiritu, di ba sabi niya, the Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Oh, the Spirit of the Lord is now upon me. So, ibig sabihin, kailan lang nagsimula, ang Panginoon ay mangaral, magpagaling, gumawa ng miracle, nung ang Holy Spirit ay nasa Kanya. Ano pong ibig sabihin? Without the Holy Spirit, you can do nothing. Hindi ka magtatagumpay sa tukso, hindi ka magtatagumpay sa iyong mga pagtatrabaho. As a follower of Jesus, pwede ka rin magtagumpay, pero baka gagawa ka lang ng kalukuhan. Sa ibang paraan, sa maling paraan, magtagumpay ka sa paggawa ng mali. Pero kung gusto mo, lumakad na may kabanalan, katuwiran, it is impossible to do that without the help of the Holy Spirit. It is impossible, napaka-imposible na magtagumpay sa mundong ito kung hindi tayo tutulungan ng Espiritu ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, you need the power of the Holy Spirit in your life. Kaya yung mga apostle ni Jesus, sinabihan din niya, Jesus taught His apostle to rely and be dependent on the power of the Holy Spirit. Nung si Jesus po ay mabuhay mag-uli, di ba si Jesus ay namatay? Nung siya po ay muling nabuhay, ang nagbigay ng buhay sa kanya, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang bumuhay sa kanya. Sinabihan ni Jesus yung kanyang mga disciples, bago po siya umakyat sa langit, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Kasi po, ang gospel, yung word of God na ating pinag-aaralan ngayon, nag-start po yan sa Jerusalem. Doon po nagsimula. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Huwag muna kayong pupunta sa kung saan-saang lugar na gusto nyong pumunta o puntahan. Hintayin nyo muna ang ipinangako ng Ama, the gift of the Father. Yung promise ni Lord na ibibigay sa atin. Kasi po, noong una pang panahon, pinangako na ng Diyos that in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Sa lahat daw po ng tao, ibibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu. Noong pong Old Testament, ang binabahagihan lamang at binibigyan ng Espiritu ng Diyos, pili lang. Mga propeta, hari, mga priest, at ilang mga leader. Yun lang, ilan lang ang mga binabahagihan. No? Kung sino mang piliin ni God na bigyan ng kanyang espiritu, edi yun lang ang nabibigyan. Pero yun ay sa Old Covenant. Sa Old Covenant yun. But we are now living in the New Covenant. Yung si Jesus po, ay nakipagtipan sa atin. Si God nakipagtipan sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At nung sumampalataya ka kay Jesus, basta't ikaw ay believers, followers ni Jesus na tumanggap kay Jesus, nag-repent sa iyong mga kasalanan, ikaw, you are entitled to receive the power of the Holy Spirit. Basta't ikaw ay believer. Dati noon, mga propeta lang at ilang mga hari, mga pili, sila lang ang bibigyan ng Espiritu. Pero ngayon, basta tumanggap ka kay Jesus, ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at pinaghari mo siya sa iyong buhay, you are entitled to be empowered by the Holy Spirit. Sabihin mo sa iyong katabi, you are entitled. Kaya sabi ng Bible, huwag muna kayong aalis, hintayin nyo ang ipinangako ng Ama. Ito na pala yung panahon. Yun na pala yung panahong yun. Na lahat sila bibigyan ng Espiritu ng Diyos.
Si John the Baptist ay nagbautismo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pero hindi na daw po magtatagal at you will be baptized by the Holy Spirit. Kaya may dalawa po palang klase ng baptism. Yung water baptism, ang ibig sabihin po niyang water baptism ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yung pong baptism, sa Greek word, ang ibig sabihin niya ni baptizo. Ang ibig sabihin ng baptizo, it means to immerse. Ano yun? Ilulubog. Kaya yung binyag o bautismo, hindi huwisik. Kasi yung baptizo, it means to immerse. Kung ang baptizo is mean to wisik, ay di tayo lahat ay magpawisik lang. Pero sabi, ang baptizo, it means to immerse. Baptizo, it means to immerse. Ilulubog ka. Yung baptism of water, ayan ay pag inilulubog ka sa tubig, inililibing mo, ang ibig sabihin niyan, inililibing mo ang iyong lumang pagkatao. At pag ikaw ay umahon, siyempre aahon ka naman. Ang ibig sabihin naman nun ay resurrection. Ikaw ay nabuhay mag-uli. Nung inilubog ka, inilibing yung luma mong pagkatao, nung ikaw ay umahon, it means that is a new beginning. The starting point of your journey with Christ. Yun ay tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yun yung first baptism. But there is another baptism na kailangan nating ma-experience, mga kapatid. Yan po yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. So, kung a baptism, it means to immerse. Yung baptism ni John, to immerse sa water. Ito namang baptism of the Holy Spirit, it means to immerse in the power of God. It means to immerse in the presence of the living God. So, kinakailangan tayong lahat ay mabautismuhan sa Espiritu Santo. At sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa ating panahon, paano natin ito isasalarawan? Huwag muna kayong aalis sa bahay ninyo. Huwag muna kayong lumarga kung saan-saan kayo pumunta, sa trabaho or whatever. Hintayin nyo muna ang pagpupuno ng Espiritu ng Diyos sa inyong buhay bago kayo umalis, bago kayo pumunta kung saan-saan. Huwag kang aalis ng iyong bahay na hindi ka binabaan ng Espiritu ng Diyos. Or else, ikaw magpe-failed lamang sa buhay. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, saan ka man pumunta, ikaw ay blessed. Wherever you go, whatever you do, you will be blessed. At pati yung mga taong pupuntahan mo, mabe-bless din. Bakit? Kasi you are carrier of God's blessing because the Holy Spirit and His power is within you. Amen? Kaya huwag mo na kayong aalis. Sabi. Pagdating doon sa verse 8, but you will receive power. Kaya pala, hindi pa naalis kasi hihintayin pa. Muna. Anong ibig sabihin niyan para sa atin? Huwag ka munang aalis sa iyong bahay hanggat hindi ka napupuno ng Espiritu ng Diyos. Ikaw lamang ay magiging blessing sa ibang tao kung ikaw muna ay na-bless. You cannot give something to other people that you don't have. You can't bless other people unless na ikaw ay na-bless ng Holy Spirit. Hindi mo magagawang mapalakas yung ibang tao kung ikaw mismo sa sarili mo nang hihina ka. Kaya sabi ng Panginoon, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo muna. Palakasin muna kayo ng Holy Spirit. Empower muna kayo. Then right after that, saan man kayo pumunta, you will become a blessing to the world. Amen? In Jerusalem, in Judea, and to the ends of the earth. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Lord na ma-empower ang buhay mo. From being an ordinary to become extraordinary. Pag ang Holy Spirit ay sumaiyong buhay, your life will become different. Your life will never be the same again. Ano ang nangyari sa buhay ng mga apostol? Mababasa po natin yan sa Biblia, sa Aklat ng Mga Gawa. Bumaba ang Espiritu ng Diyos. At lahat ng mga believers na tumanggap kay Jesus, sila ay pinuno ng Espiritu ng Diyos. So, if you are a follower of Jesus, a believer of Christ, karapatan mo na ikaw
ay babaan at kilusan ng Espiritu ng Diyos kasi anak ka ng Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 16, 17, ang Espiritu, ang katibayan na tayo ay anak ng Diyos. If you are a child of God, ikaw ay led ng Holy Spirit. Huwag kayong basta maniniwala doon sa ako'y guided ng Holy Spirit. Ang tunay na guided and led by the Holy Spirit, yung nag-repent, tumalikod sa kasalanan, tinanggap si Jesus as Lord and personal Savior, yan, guided yan and led by the Holy Spirit. Amen? So anong nangyari? Nung nangyari doon sa mga believers, nung sila po ay ma-empower ng Holy Spirit. And what the Holy Spirit can do sa buhay din naman natin. So kung ano yung ginawa ng Espiritu ng Diyos doon sa mga apostles, sa mga early believers, is the same thing na yun din ay gagawin ng Lord sa ating panahon. Because the Holy Spirit is the same yesterday, today, and forever. So I will share to you 6 important things that the Holy Spirit can do. That the Holy Spirit will do to you kapag siya ay kumilos sa buhay mo. So, handa na kayo. Isulat niyo po. Mabilis lang po ito. Una po ito. The Holy Spirit opens our mind to understand the truth about God. Ang Holy Spirit, yan palang nagbubukas ng ating isip para maintindihan natin yung katotohanan patungkol sa Diyos. Di ba dati yung may nag-share sa atin ng Word of God, sinasabihan nga natin, kalukuhan lang yung mga born again niya, wala yan, mga Bible na yan. Alam niyo po, dati doon, isa din po ako doon sa ganun na pinagtatawa yung mga siraulo, mga born again niya, hallelujah ng hallelujah, ano ba yun? Tatanay ba sila ng luya, etc. Ganyan. Pero, nung mabuksan ang aking isip, mabasa ko ang salita ng Diyos, na ipaunawa sa akin ng Panginoon, ang kanyang mga salita, alam niyo po, sabi ko, kung alam lamang ng mga taong ito, ang salita ng Diyos, ay nako. Alam niyo po, unless na tayo buksan ng Holy Spirit ang ating mga isip at imulat ang ating mga mata, ang tingin natin dito sa ganitong gawain, walang kwenta to. Tayo matulog na lang, pumunta na lang tayo, mamasyal. Yun. Pero nung buksan ng Holy Spirit ang iyong isip, naunawaan mo at naintindihan mo ang kahalagahan ng ganitong mga bagay. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 27, tinanggap na natin ang Holy Spirit nung tayo po ay tumanggap kay Christ. At habang daw po siya ay nasa atin, hindi na tayo kailangan pang pang turuan ni naman. Yung Espiritu na nasa atin ang siyang magtuturo sa atin. At yung itinuro ng Holy Spirit kay Christ, yun din yung tuturo sa atin. Now, what is the point? Hindi ho tayo kayang bantayan ng pastor, ng ating bishop, at para ituro sa atin ang bawat salita na sa Bible, i-explain sa atin kung ano yung mga bagay-bagay. No? Pero, mapasin natin, kahit tayo magkakalayo, hindi tayo lagi nagkakausap, pero mapapansin nyo po, kapag nagbasa kayo ng salita ng Diyos, ipapaunawa ng Holy Spirit sa inyo ang kanyang mga mensahe. At minsan magugulat na lang kayo, yung explanation ni pastor, yung explanation ni bishop, parehas doon sa pagkaintindi ko. Bakit parehas kami? Yung devotion ko, ganun-ganon, kaparehas nung shiner ni bishop, ni pastor Ito, ni pastor Cleo. Bakit iisa tayo, nagkakaisa tayo ng interpretasyon na pare-parehas? Hindi ko naman sinabing, ganito yan, hindi ko naman kayang i-explain lahat ng binabasa ninyo. Pero ba't nauunawaan mo yun, naiintindihan mo? Kasi ang Holy Spirit ang nagbubukas ng iyong isip para maintindihan mo ang kanyang mga salita. Kung ang Holy Spirit ay hindi kikilos sa iyo, kahit basahin mo yun ng paulit-ulit, hindi mo maintindihan ang mga salita ng Diyos. Kaya ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, yun daw pong Holy Spirit na pinagkaloob sa atin ng Diyos, kaya nasa atin para maintindihan natin yung mga kaloob ng Diyos. At yung mga, sabi ni Paul doon sa 1 Corinthians 2:15, yung mga nagtataglay ng Espiritu lang, yun lang yung makakaunawa ng mga bagay na espiritual. So, ibig sabihin, yung iba, kahit anong explain mo sa kanila ng salita ng Diyos, bakit hindi nila ito maintindihan? Kasi sarado pa ang kalang isip. Liba na lang nabuksan ng Holy Spirit ang kalang isip, tsaka nila maintindihan ang salita ng Diyos. Then you will say, now I know, now I understand. Kung alam lang nila itong ginagawa natin ito kung gaano kahalaga.
ay baka sila'y naandito din ngayon. Sino ang nakakapag-isip minsan ng gano'n, nakapagsasabi? Kung alam lang nila. Di ba, gano'n? Eh, kaya nga lang, hindi nga nila alam. Bakit? Eh, hindi nga binuksan ng Lord ang kanilang isip. Pero pag binuksan ng Lord ang isip ng isang tao, malalaman mo ang katotohanan. Pero, mangyayari lamang yon kapag kumilos ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Pangalawa po, mga kapatid, the Holy Spirit transforms our lives. Ilan na po sa atin dito yung nasermonan na. O kaya, hindi nasermonan, nanermon. Hoy, ikaw nga, magbago ka. Hoy, tanggal mo yung bisyo mo. Alisin mo yung bisyo mo. Di ba, minsan po tayo paulit-ulit na lamang na ganito ang sabihin doon sa isang tao, magbago siya, talikuran ng kanyang kasalanan. Alam naman ng tao na mali ang kanyang ginagawa. Sino naman taong hindi nakakaalam? Kaya, lahat naman tayo alam ang mabuti at masama. Kaya lang ang problema, wala tayong power to overcome sin. Wala tayong power para i-control yung ating sarili para hindi tayo makagawa ng hindi tama. Hindi natin magawang mabago ang ating sarili. Minsan tayo may mga New Year's resolution. Beer, Lord. Pagka yung New Year, gin ako iinom. Whiskey ako'y pilitin. Alak-alak sa'yo. Tanduayan mo yan, Lord. This is your son, Miguel. Tapos mamaya, pare, pagdating ng February, March, balik ka na ulit doon sa dati. Gusto mong bumait, pero di mo magawa. Bakit? Because apart from the Holy Spirit, apart from the powerful work of the Holy Spirit, you can do nothing. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Dati kasi ang mga Israelita, yung umaakyat sila sa bundok, na-encounter niya si Lord. Si Moses, na kinakausap niya ang Panginoon, pagkatapos nagiging maningning ang kanyang mukha. Kaya ang ginagawa niya, naglalagay po siya ng veil. Ngayon, pag nawawala daw yung ningning, para hindi mapansin ng mga tao na nawawala na yung light sa kanyang mukha, maglalagay siya ng talukbong. Sabi po ni Paul, hindi tayo kagaya ni Moses na nagtatalukbong. Pag humaharap daw po si Moses sa Diyos, natatanggal ang talukbong. Binigyan ng explanation ni Paul yun. Binigyan ng illustration. Ang lahat ng taong humaharap sa Diyos, naaalis yung talukbong ng kanyang mukha, ang talukbong ng kanyang isip. At mauunawaan niya ang salita ng Diyos. At ang kanyang buhay ay nagiging maningning, sabi niya. At ang ningning na yun ay tayo ay nagiging ningning. At ang sinag ay ang Holy Spirit na siyang bumabago sa ating anyo hanggang sa maging mistulang kalarawan niya. Try to imagine that, Ang Holy Spirit pala ang bumabago sa atin hanggang sa tayo ay maging kalarawan ni Jesus. Dati po noon, ako'y magagalitin. Nung bago pa akong born again, ang dali ko magalit, ako'y matampuhin. Pag ayaw ko, gano'n, hindi ako mapilit, Pero, kapag pala lagi mong na-encounter ang Holy Spirit sa iyong buhay, binabago ka ng binabago hanggang sa ikaw ay maging kagaya ng ating Panginoong Jesus. Kaya, first encounter with the Holy Spirit is not enough. Kinakailangan paulit-ulit natin siyang maranasan sa ating buhay para po ang buhay natin ay magkaroon ng transformation. And aside from that, the Holy Spirit guide us into the right path. Meron po ba tayo minsan na pangyayari sa buhay natin na hirap tayong magdesisyon sa buhay? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kung anong trabaho ang ating papasukin, kung anong negosyo ang ating sasalihan. Alam niyo, mga kapatid, sa mundong ito ay punong-puno ng pagdedesisyon. Pero ang Holy Spirit pala, mga kapatid, ay tumutulong din sa atin para i-guide tayo, para makapag-desisyon tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa John chapter 16, verse 13, when the Holy Spirit comes, He will guide you into all truth. Iga-guide po tayo ng Panginoon para hindi tayo makulto, para hindi tayo malihis sa maling direksyon at sa maling katuruan. Kaya pagka po tayo ay may mga naririnig na mga preaching, may mga naririnig na mga aral, lagi nating i-ask sa Holy Spirit, ito po ba ay galing sa iyo? Please reveal to me, give me a discernment.
Kapag may lumalapit sa'yo, nag-o-offer ng negosyo, pwede kang mag-asa Holy Spirit. Holy Spirit, give me a wisdom. Give me a discernment. Ano po ba ito? Pambubudol o talagang totoong blessing? Kaya minsan tayo po ay nadadala sa liko, nalilihis, kahit tayo Kristiyano na, it is because we failed to ask the Holy Spirit, to ask guidance sa Holy Spirit. Minsan tayo nagpapasya ayon sa sarili nating damdamin at sarili nating gusto. At pag tayo nagpapasya at nagdesisyon sa sarili lamang nating kagustuhan at sa sarili lamang nating kaalaman, tayo ay mabibigo. Pero pag tayo nagpasya at nagdesisyon ayon sa gabay at sa tulong ng Espiritu Santo, magiging successful ang ating buhay. He will guide you. Sabi po sa Isaiah chapter 30 verse 20, you will hear His voice and say, this is the way, walk ye in it. Diba? Pagising nyo sa umaga, kanina, may nagbubulong sa iyo, huwag ka nang umattend, ganito, pumunta ka doon, kay paring ganito. Tapos biglang may nagbubulong sa iyo, hindi yung misis, ha? Yung Holy Spirit. Pumunta ka sa church, katagpuin mo, mag-worship ka kay Lord. Nandito ka ngayon because you are guided by the Holy Spirit. Amen? Yun. Pag ikaw ay ginaid ng Holy Spirit, hindi ka i-guide ng Holy Spirit sa kapahamakan. Ikaw i-guide ng Holy Spirit sa tamang direksyon. And another thing, the Holy Spirit strengthen us to overcome the forces of evil or evil forces. Sa totoo lang, hindi natin kayang labanan ang dyablo. Ang dyablo may kapangyarihan. Kapangyarihan galing sa dilim. At ang power ni Satan ay, kaya siya lumalakas is because of sin. Hindi natin kayang labanan ang dyablo. Wala tayong lakas para kalabanin ang dyablo. Pero ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para labanan ang dyablo. At huwag tayong matakot. Di ba nung hindi pa tayo born again, pag tayo nadaan doon sa mga kawayanan, sa mga ilalim ng puno ng mangga, tabi-tabi po, nuno, o tabi-tabi po, di ba gano'n, natatakot tayo. No, di ba? Ganon tayo. Natatakot tayo sa mga duwindi, kapri, sa mga nuno sa punsong ganyan, natatakot tayo. Sa mga espiritong hindi nakikita, ganun. Wala tayong lakas na labanan yun. Pati nga yung daga, ayaw nating murahin yung daga, tawag natin mabait. Huwag tawaging salbahe. Ang tawag mo sa daga, pati nga daga, takot ka. Tinatawag mo siyang mabait, kinakain nga yung iyong mga unan, tsaka mga punda, mabait pa rin ang tawag mo. Ano pong ibig sabihin? Malalabanan lamang natin ang mga gawa ng kaaway at mga masasamang espiritu kung nasa atin ang Holy Spirit. At pag nasa iyo ang Holy Spirit, ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in us. The Spirit who is in you is more powerful than the spirit of those who belong to the world. Sino po dito tumanggap kay Jesus? So kung tinanggap mo si Jesus, ang Holy Spirit ay nasa sa iyong buhay. At dapat mong maintindihan na yung Espiritong tinanggap mo ay higit pa na makapangyarihan, more powerful than the spirit of the devil, than the spirit of witchcraft, or satanist, or manggagaway, or whatever. Bakit parang minsan parang parang mas talo pa tayo? It is because hindi natin ina-activate, hindi natin ginagamit, at hindi natin ina-apply. But beginning today, dapat gamitin mo. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat gamitin mo. Huwag mong panisin. Kailangan natin gamitin. Use it. Kaya yan ibinigay sa iyo ng Panginoon para ikaw ay maging victorious. Minsan, si Samson ay sinama ng kanyang ina sa piyestahan. Ngayon, nung pauwi na, si Samson po ay nakasalubong ng leon. Inangilan po siya ng leon. Doon po sa Judges chapter 14, verse 6. Roar! Ganyan, no? Noong pong ang leon na yan ay inangilan siya, ang sabi po ng Biblia sa daan, ay sa verse 6, pinalakas daw po siya ng espiritu ni Yahweh. At niluray daw po niya ang leon na para lamang bisirong kambing na maliit. Now, what is the point? Ba't ko po ginamit yung verse na yun? Alam niyo po, di ba sabi po ni Peter, the devil is
roaring. The devil is like a roaring lion. Naghahanap daw po siya ng masisila. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, baka ikaw yun. Huwag tutulog-tulog pag service. Naghahanap ng masisila. Yan. Pero anong sabi? Resist the devil. Ay paano lalabanan yun? Paano lalayo yun? Without the infilling, the powerful infilling of the Holy Spirit, hindi mo kayang labanan yun. Baka pati ikaw, matalo niya. Pero, ibang usapan pag ikaw ay kumilos ang Holy Spirit sa inyo. Amen? Sabihin natin, greater is He that is in me than he who is in this world. Minsan tayo po ay yung nahihiya tayo i-share ang salita ng Diyos sa ating kaibigan, sa ating mga kaklase, sa ating mga mahal sa buhay. Gustong-gusto naman nating mag-share, pero parang pagsisimulan na natin, bakit ka parang natatakot na tayo, kinakabahan na tayo, bakit ba ganun? Ba't kapag ka mga maritisan, ang lakas nating loob na magkwento? Ba't pag Jesus na ang usapan, parang tayo na OOP? Ba't ganyan? Alam niyo po, mga kapatid, without the power of the Holy Spirit, we have no boldness to share the Word of God. Kasi po, only the Spirit of God can give us boldness. So the Holy Spirit give us boldness to preach, to share the Word of God to others. So without the Holy Spirit, hindi natin may share ang salita ng Diyos. Promise, maniwala kayo. Yung pong mga disipulo ni Jesus, humarap po sila sa napakaraming pagsubok. Binawalan po sila ng mangaral. Kasi binabato po sila, binibilanggo yung mga nangangaral. Nag-pray po sila. Nag-pray. Sama-sama silang nanalangin. O Diyos, iunat mo po, mo pagpalang kamay, kumuha ka ng mga himala. Then right after na sila po mag-pray, doon po sa Acts chapter 4, verse 31, bigla daw pong na-shake yung lugar na kanila pong pinagtitipunan at sila daw pong lahat ay napuspos ng Holy Spirit and they began to preach the Word of God with boldness. They preach the Word with boldness. Ibig sabihin, lumakas ang kanilang loob. Tumapang sila. Kumapal ang kanilang mukha. Share ang salita ng Diyos na hindi na sila kinakabahan. Ganyan din po ang nangyari sa akin noon. Ako'y hiyang-hiyang ma-share ang salita ng Diyos. Nung ma-baptize po ako ng Holy Spirit, nung po ako'y 16 years old, iba po ang nangyari. Ako po ay tumapang. Dati nun, nahihiya ako magdala ng Bible. Lagi akong may dalang Bible sa school. Pagka po yung recess at saka po tanghali, pumupunta po ako sa ilalim ng puno. At pagka may pumunta doon, salvage ka. Share kita ng salita ng Diyos. Ako po ay nabaptize ng Holy Spirit nung ako po ay 16 years old. At nung magtatapos na po ang klase, nag-gather ko po yung mga buong campus. Nagpaalam ako sa principal, ay gagather ko yung buong campus. Tapos nag-share po ako ng Word of God do sa buong campus ng mga high school from first year hanggang fourth year. Pagkatapos ko pong mangaral nung ako po'y nagpatanggap sa Panginoon, nag-iyakan po sila na umiyak sila, tinanggap si Jesus. That is the work of the Holy Spirit. At ini-imagine ko, paano ko po nagawa yun? Paano ako nakapag-share sa kanila? Pero alam niyo po, kapag ang Holy Spirit ay kumilos sa iyong buhay, the impossible will become possible when the Holy Spirit move in your life. Yung hindi mo magagawa mo sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Amen? Palapakan natin. And last thing na ibabahagi ko po, ito yung mga ilan lamang na mga bagay na ginagawa ng Holy Spirit. The Holy Spirit anoints us to perform miracle. Unang-una ko pong naranasan na kumilos ang Lord na may nagpagaling, 17 years old ako noon. Yung pastor po namin, hindi makapunta sa isla dahil malakas ang alon. So, may usapan kami na pag hindi siya makakarating, ako daw po yung mag-share. Ako po ang nag-share nung linggong yon. Di syempre naman, tayo naman po, pagka si Bishop nagko-crusade, yan, nanonood naman tayo. Pag mga 10 nights, nanonood naman tayo. Sabi ko, magawa nga kaya yung katulad ng ginagawa ni Bishop na yun.
Nag-preach ako ng araw po ng Sunday. Ako, 17 years old ako nung nag-preach. Tapos, kung anong ginagawa ni Bishop na tinatawag yung mga may sakit, tinawag ko rin. Pero mga naglumapit, pray-pray, tapos may lumapit ho isang babae na may sakit sa lalamunan. Meron po siyang goiter sa lalamunan. Kaya pala siya nagkameron nun. Hindi siya natural. Hindi siya natural. Merong espiritu naglagay sa kanya. At nung siya aking inilihan, biglang nabuwal. At biglang nag-react na ganyan. So when I cast out the spirit of witchcraft, tanggal yung liig. Tanggal yung goiter doon sa liig. Gumaling. No? Sabi ko, it's a miracle. Alam niyo, nung gabing yun, hindi ako makatulog. Hanggang umaga, hindi ako nakatulog. Ako'y na-overwhelmed. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog nung gabing yun. Mas masaya pa ho ako kaysa doon sa gumaling. Nakaka-excite kaya na magamit ka ng Espiritu ng Diyos sa ganong mga bagay. Lord, I am an ordinary person, but I did extraordinary thing because of your power. Kaya mga kapatid, kapag ang Espiritu pala ng Diyos ay bumaba sa ating buhay, yung mga bagay na hindi mo magagawa sa iyong kakayahan, magagawa mo sa tulong ng Espiritu Santo. Palapakan natin ang Lord. Now, how to experience the move of the Holy Spirit sa ating buhay? Of course, kailangan natin mag-pray. Sabihin mo sa iyong katabi, you need to pray. Hindi yung 3 o'clock habits, let's pray with rosary. Iba yon, iba yon sa Catholic yon. Ano yung prayer na itinuturo ng Bible? Ang sabi ng Jude. Jude chapter 1 verse 20. But you, my friend, keep on building yourselves up on your most sacred faith, yung most holy faith. Sabi doon, basahin natin, pray in the power of the Holy Spirit. Yan ang nasa Bible, ha? Let's pray in the power of the Holy Spirit. Yan ang nasa Bible. Ano ang nasa Bible na dasal? Pray in the power of the Holy Spirit. Even prayer. Siya din ang tumutulong dahil 'di ba sabi po ng Romans chapter 8, 26-27, hindi ka tayo marunong manalangin eh. All we know bless me, bless me, bless me, bless me. Ganun lang. Pero pag ang Holy Spirit ay kumilos sa iyong buhay, yung mga panalangin na hindi mo naiisip, ito ay iyong magagawa. The Holy Spirit will help you to pray. Pero dapat desire mo. Mayroon kang desire sa iyong puso na ang Holy Spirit ay kumilos sa iyong buhay. Pero kikilos ang Holy Spirit sa buhay mo sa pamamagitan ng panalangin. So saan nagsisimula ang kilos ng Holy Spirit sa buhay natin? Panalangin. Ang may power, ang Holy Spirit, ay tayo? We are like a rechargeable battery. Kapag hindi ka nagpe-pray, hindi ka marirecharge. The more na ikaw ay nagpre-pray, nare-recharge ka hanggang sa mapuno ka, maging fully charged ka. Paano nyo po charge ang inyong pong mga phone, iPhone, cellphone? 20% okay na sa inyo? Mga 30% okay na. So kung kayo po ay mananalangin at antanda, ang prayer na gagawin po ninyo, anong mangyayari? Baka wala pang 1%. Baka hindi pa nga maka 1%, 0.1%. Pag tayo ay nagpe-pray, habang matagal tayo nagpe-pray, nagbababad sa presence ng Lord, minsan pa'y nagpapatugtog tayo ng worship. Kung kayo ay tinatamad na mag-pray, parang ang bigat ninyo mag-pray, magsimula kayong magpatugtog. Play a good background music na worship, then tsaka po kayo mag-pray. Nakakahila ng espiritu para mag-level up yung espiritu para mabuhay, di ba? Minsan yung makina na ayaw mag-start ng kanya, minsan kailangan mong itulak kasi na-drain yung battery. Kaya kailangan mo pa ng tutulong na magtutulak. Yung song, playing a good worship song, yun yung magtutulak sa iyo para ma-lift up yung spirit, para lumakas ka. Mapapansin mo, yung prayer mo, lumalakas, huwag mo naman sigawan, tulog pa yung iyong katabi. Pero naiba yung prayer mo, talagang parang nagkakaroon ka ng boldness.
Dati lalamya-lamya ka mag-pray, pero pag kumikilos ng Holy Spirit, mapapansin mo ba, lumalakas ka mag-pray, kung parang nagagalit ka na sa kaawa, gusto mo nang parang durugin siya, no? Ganon, ibig sabihin, nagsisimula ka ng kilusan ng Espiritu ng Diyos sa iyong prayer. At kinakailangan natin maging uhaw tayo. Kinakailangan natin maging uhaw. You must be thirst in the move of the Holy Spirit. You must be thirsty. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat maging uhaw ka. Our thirst for the Holy Spirit draws us closer. Parang ganito, ano? Kapag ka po kayo ay nagising isang gabi, na kayo po'y tuyong-tuyo ang inyong lalamunan. Anong gagawin po ninyo? Kahit kayo antok na antok, anong gagawin ninyo? Kayo po'y babangon at lalapit kayo sa rep at bubuksan ninyo yung rep at kukuha kayo ng tubig at kayo iinom. Kahit anong sobra ninyong pagkaantok, pero dahil kayo uhaw na uhaw, kakalimutan muna ninyong inyong antok at kayo po'y babangon. Bakit? Nangyari ho sa akin yan eh. Ako'y antok na antok, pero ako'y mas pinili kong bumangon kasi gusto kong yung aking pagkauhaw ay maalis, masatisfy. Gayon din po dapat. Kailangang magkaroon tayo ng uhaw. Higit pa sa uhaw at yung bang pag-aasam na manood ng probinsyano at saka Batang Quiapo. Ibang guys, sana mag-alas 7 na, sana mag-ano na, di ba, gano'n. Yung parang excited ka sa gano'n. Pero dapat, sa Holy Spirit, dapat gano'n ka. Yung, ang nauuhaw sa Diyos, ganito, kaya niyang patayin ang TV para mag-pray. Ganyan ho yun. Pero yung mga hindi uhaw, hindi, mamaya na, tatapusin ko muna ang palabas. Marami pa naman, may oras pa naman. Hindi uhaw yun. Pero yung uhaw, kaya niyang i-switch off ang TV at manalangin kay Lord. Yung hindi uhaw, papanoodin niya yung isang buong Netflix. Mula umaga hanggang hapon din, ang prayer lang niyan, thank you Lord. Hindi uhaw yun. Pero yung uhaw, kaya mong ipagsantabi yung ibang mga bagay to meet the Lord. Okay? Sabi po sa Bible, dito ako magwawakas. Sabi po sa John chapter 7 verse 37 and 39. Just read for yourself. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus. Kasi nagse-celebrate sila ng feast. So meron po silang seremonya na ginagawa. Ang ginagawa po nila doon, sa kalagitnaan ng pista, ay kumukuha po sila ng banga. Tapos ay ibinubuhos po nila yung tubig doon sa altar na nakatingin yung mga tao na umaagos. Yun po ay pagpapahayag sa kanila kung paano si Lord ay nagpabukal ng tubig doon sa wilderness at nag-provide ng mga pangangailangan nila nung po sila ay naglalakbay mula sa Egypt. Ginagawa po nila yun sa kanila pong Feast of Tabernacle. Yan. Ngayon, nung oras po, habang ginagawa po yun, biglang sumigaw si Jesus. Kaya nung sumigaw si Jesus, napatingin sa kanya ang mga tao tuloy dahil siya ay sumigaw Ang sabi ni Jesus, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sabi ni Jesus. Ay sa sinasabi ng kasulatan, mula sa pusong nanalig sa akin, idadali ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy pala niya, yung espiritong tatanggapin ng mga taong nananalig sa kanya. Kaya lang, nung time na yon, hindi pa daw po nare-receive ang Holy Spirit kasi hindi pa namamatay at muling nabubuhay si Jesus. Ay nangyari na yon. Ibig sabihin noon, yun pong pagtanggap natin sa Espiritu ay valid. Paano? Kinakailangan, you have to respond. Sabihin mo sa iyong katabi, respond to God's invitation. Pangalawa, kinakailangan, you must increase your appetite. Increase your appetite. Pangatlo, kinakailangan po na tayo ay manalig. Take a step to draw closer to God. At pang-apat, believe that you will receive the Holy Spirit. Mula sa puso na nanalig sa akin, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Are you ready to receive the Holy Spirit in your life? So, kinakailangan nating manalangin. Kung hindi natin magawa dito, sa bahay ninyo, mag-pray ka. Pag nag-worship doon, magpatugtog ka. Tapos habang nagpapatugtog ka, sabayan mo yung worship. Mapupuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Pag may prayer meeting dito, umattend ka. Makisabay ka sa prayer dito. O, malay mo, doon ka punuin ng Holy Spirit.
Kaya, sino po dito ang nauuhaw sa Diyos? Okay? Basahin po natin yung sinabi ng Isaiah, tapos tayo pong lahat ay tumayo. Isaiah chapter 44, verse 3. Sabi po dyan, aking ibubuhos. Yan. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Maaaring ikaw ay ngayon ay tuyong-tuyo. Yes, binaha kayo ng hanggang tuhod. Literal yon. Pero dahil hindi ka naka-attend, walang prayer meeting, walang kung ano-ano, hindi ka nakapag-pray kasi pumila ka sa napakahabang ayuda, hindi ka na nakapag-worship kay Lord, natuyo ka. Kasi walang fellowship, walang small group, walang gathering, natuyo ka. Pero sabi ng Panginoon, ibubuhos ng Diyos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Ikaw ba ay tuyo? Ngayong oras na ito, gusto ng Panginoon, buhusan ka ng tubig na nagbibigay buhay na Espiritu ng Diyos. At ang sabi ay sa uhaw. Uhaw ka ba? Uhaw ka nga ba ngayon? May dalawang klase ng tao na nandirito. Yung isa, natutuyo. Tuyo na. Talagang dry na. Kahit prayer, walang gana mag-pray. Kahit makinig na salita ng Diyos, wala na rin gana. Tuyo. Tuyo yun. Kahit pag-attend sa church, kung hindi pahihilahin ng misis o ng mother, ng mami, o hindi pupunta sa church, tuyo yun. Sabi doon, sa uhaw na lupa, iba naman yung uhaw. Sino naman yung uhaw? Yung uhaw, yung bang sana maglinggo na, sana laging may gathering, sana may fellowship, pupunta yan sa lahat may gathering, prayer meeting, worship service, gathering, pupunta yan. Kasi uhaw. Sabi ng Bible, sa uhaw na lupa, ang maraming batis ay padadaluyin. Ikaw man ay tuyo o ikaw man ay uhaw, walang pinipili ang Diyos. Lahat tayo kailangan natin ng kanyang Espiritu. Bubuhusan ka ng Espiritu ng Diyos. At handaan mo, kapag binuhusan ka ng Espiritu ng Diyos, hindi po pwedeng hindi ka pagpapalain. Tayo, sabihin mo sa iyong katabi, hindi po pwedeng hindi pagpapalain. Kapag nasa iyong Espiritu ng Diyos, sigurado, super blessed ang buhay. Magiging super blessed ang buhay mo. Hindi lamang ikaw, yung mga anak mo, apo mo, akapo-apuhan, apo sa talampakan, apo sa kuko. Diba sabi, aking ibubuhos ang Espiritu sa iyong mga supling at ang liping susunod, pagpapalay. Grabe! Pag ang Holy Spirit ay nasa iyo, sigurado magiging blessed ang buhay mo. Father, thank you so much, oh God. Kulang ang oras para pag-usapan namin ang iyong kadakilan, kabutihan. But God, today, oh, hallelujah, come on, increase the level of your thirstiness for God. Ikaw at ang Panginoon ang siyang magkaroon ng pag-uusap ngayon. You need the power of the Holy Spirit. Yes. Hindi po dito pinag-uusapan ang mga titulo or position sa church. Basta ikaw ay believer, basta tumanggap ka kay Jesus, you are entitled to be filled, to be empowered. Karapatan mo yan bilang isang anak ng Diyos na magkaroon ng kapangyarihan. Dahil hindi natin kayang pagwagian ang mga tukso, ang mga problema, ang mga pagsubok, ang mga temptation sa mundong ito without the power of the Holy Spirit. Yes, hilingin natin ang kanyang pagkilos. Sige, bigyan natin siya ng time. Yes, Holy Spirit, sige, come on, open your mouth, Holy Spirit. Hallelujah. Yes. Oh God, we surrender our lives to you. Our lives are empty. Our lives, oh God, are incomplete without the presence of the Holy Spirit. Yeah. God, kailangan ka namin po, Panginoon. Dumaan po mga bagyo, dumaan po mga pagsubok, ng hina po kami. Na-empty kami, Lord. Na-empty kami. Panginoon, ang aming spiritual life na empty. Hindi lang wallet namin ang na-empty. Hindi lang yung bank account namin ang na-empty. Nung dumaan ang calamity, even our spiritual life became empty. But God, today, Lord, we are thirsty for more of you, God. We will never leave this place until you touch us, oh God. Sige, come on. Holy Spirit. Yes. Spirit.
Spirit, breathe on me. Yeah. Spirit, breathe on me. Holy Spirit. Yes. Sige po, tayo ibuksan natin ang ating bibig. Yes, alam kong ikaw ay nanghina nung nakaraang araw, nung nakaraang panahon. Pero ito ang oras na gusto ng Diyos na punuin ang iyong buhay. Palakasin kang muli. The Lord want to restore your life. The Lord want to restore you. Yes, yes, yes. From nothing to something. From nothing to something. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Abba, Father, I pray right now, continue to move in this place. Ipuin mo po ang iyong mga anak. Palakasin mo po ang mga nanghihina. Lord, mula sa oras na ito, continue to restore each every one of us. Build your people, oh God. Build your people. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Come on, welcome Him. Invite Him. Invite Him in your life. Invite Him in your life. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Move in this place. Move in this place. Holy Spirit, we welcome you right now. We welcome you right now. Touch us. Lord, yung mga nanghihina, binigan mo ang mga nabubuhaw. Binigan mo ang mga nabubuhaw. Yes. Yes. Hallelujah. On the Spirit. Spirit, breathe on me. Lord, move in this place. Touch your people, Lord. Empower our lives today. Thank you so much, Jesus. Pwede ba tayo manalangin? Ilagay natin ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ako ay may karapatan na tumanggap ng iyong banal na Espiritu. Hinihiling ko po, mula sa oras na ito, punuin mo ang aking buhay ng iyong banal na presensya. Nais ko po na lumakad sa mundong ito ng matagumpay at mayroong kapangyarihan. Nais ko po na magawa kung ano yung assignment na nakaatang sa akin sa mundong ito. Tulungan mo po ako, Holy Spirit. Puspusin mo po ang aking buhay. Holy Spirit, increase my hungerness and thirstiness for your presence. Beginning today, Holy Spirit, manahan ka sa puso ko. Thank you, Lord. In Jesus' name. Ako na lang magpe-pray. God, hayaan mo po na sa pag-uwi ng bawat isa sa kanilang mga bahay, hayaan mong mag-ring sa kanila ang mga mensahe patungkol sa Banal na Espiritu Santo. Hayaan mo sa kanila pong mga prayer life, mangusap ka, kumilos ka, maramdaman ang electric power ng Holy Spirit. Lord, revolutionize our faith this month of August. Yes. Empowered our lives. Magkaroon kami ng mga divine encounter sa aming pong mga devotion. Magkaroon ng divine encounter, O God, sa aming mga gathering. Ma-empower ang mga buhay namin. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Palapakan po natin si Lord.